Phoenix Fuelmasters gustong kunin si RJ Abarrientos. Ayon kay Snow Badua, sinusubukan daw palakihin ang offer nila sa Ginebra para kapag hindi sila pumayag sa main plan, as long as makuha lang daw nila si Abarrientos, solve na ang problema nila. Sino naman ang ipapalit ng Phoenix para makuha nila si RJ Abarrientos? O ang tanong, papayag ba talagang Ginebra sa gusto nila? Tara, pag-usapan agad natin. Ayon kay Snow Badua, itong first deal nila, Kai Balungay kapalit si RJ Abarrientos. O tapos, ganun-ganun na lang, kapag ganito kasimple ang trade proposal, walang mangyayari dyan. Una sa lahat, si RJ Abarrientos ang nagsisilbing next LA ng Ginebra na siya namang inaatasan ni Coach Tim sa playmaking. At sa taglay niya na may passing ability, dito si RJ mamaw sa assists. Alam niyo ba na si Ron J. Abarrientos huling nagka-coverage ng 13.5 points, 3.4 rebounds, 4.6 assists per game. Dahil nga point guard to, kaya sobrang bilis magtawid at meron pang extreme handling. Offense initiator on the team. No doubt si RJ Abarrientos din ang isa sa mga icons ng Ginebra despite sa pagiging rookie niya. Pero sa palagay nyo, papayag kayang Ginebra sa deal na gusto ng Phoenix? Ayon kay Al Francis Chua, magiging intact pa rin daw ang roster nila kasi natalo lang naman daw sila sa semis dahil marami silang injured players. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga itong rason kung bakit natalo sila dahil iilan lang naman ang mga players na wala doon. Sa palagay ko, tamang decision din noon na i-draft ni Coach Tim si Kalen Tiongson kaysa kay RJ. May shooting na power forward, dagdag boost sa front court at pang defensive type big man. Kung ang Ginebra isusugal si RJ Abarrientos patungo sa Phoenix, mahirap na deal yan. Si RJ nagiging iconic na nga sa kanila. Kahit pa sabihin natin na nag-choke si RJ minsan sa playoffs, malaki pa rin ang value niya. Lalo na pagdating sa crucial basket. Siguro kung sasamahan niya ni Phoenix ng isa pang first rounder sa draft, yan siguro papayag Ginebra. Pero luging-lugi naman sa side ng Phoenix yan. Yung next deal din na pwede dito si Isaac Go. Si Go yung 6'7 na big man na nangangapa pa sa kanila at injured pa rin hanggang ngayon. Ito may shooting din, hindi nga lang gaano ka-stable ang kanyang depensa at footwork. Pero kung one-on-one trade, Isaac to Balungay, tiyak hindi din papayag ang Phoenix dyan. Ikaw ba naman na fresh young rookie nyo, ipapalit lang sa injured? Kahit pa may kasamang future picks, lugi pa rin ng Phoenix eh. Maraming players ang Ginebra na pwede nilang gawing pain para makuha si Kai Balungay. Halimbawa, Jamie Malonzo, Jeremiah Gray, or Von Pesumal. Pero ang gusto raw kasi ng Phoenix ay si RJ Abarrientos. Sabi ng mga fans, ayos lang ba ang Phoenix? Si Al Francis Chua mismo ang nagdesisyon na i-draft siya at malakas ang kapit niya, kaya mahirap bunutin. Pero maraming tinatagong potensyal si Kai. Bakit naman nila ino-offer to? Si Kai Balungay nagkaka-average ng 16 points, 9 rebounds, 1 assist, 6'7", playing forward position. Anong nakain ng Phoenix at si RJ Abarrientos ang gustong kunin nila? Dahil ba sapat na si Jason Perkins at Ken Tappin? O ibig sabihin nila loaded na sila sa PF? Kung magpapakawala man lang sila ng PF, mas mabuti kung si Ken Tappin na lang. At kung guard ang gusto nila, dun sila sa Ross manguha. Hindi lang naman si RJ ang tamang guard para sa kanila. At tamang-tamang kailangan ng Ross ang serbisyo ng mga kagaya ni Balungay. Habang posisyong 4 naman ang hirap sa Ginebra ngayon. Kasi nga hindi nila kinuha si Kalen Tiongson sa draft. Kung ako sa Ginebra, pumayag na lang sila. Tiyak ako na kapag nahasa ito, magiging big time to sa kanila. Tsaka bata pa din. Kailangan lang niya yung consistency talaga at palaruin siya ng mahabang minuto para lumabas ang kumpiyansa. Yung 16 points per game sa isang rookie, hindi biro yan. 3 months ago, si Balungay nakapagtala ng 30 points, 15 rebounds laban sa Terra Firma. At ang napansin ko sa kanya, athletic din pala. Meron siyang passing ability, mataas ang IQ niya. At hindi mabagal kumpara mo sa 6'7 na si Go, na kahit may shooting pero may kabagalan naman at walang depensa. Hindi magtatagal si Go, ititrade niya ng Ginebra, lalo na sa estado niya na injury prone kahit bata pa. At dahil alam naman natin na hindi papayag ang Ginebra na ibigay sa Abarrientos, kaya wala ring deal ang mangyayari. Maliban na lang kung mas palalakihin nilang offer or mas dagdagan nila yung may involve sa trade. Tapos basta Ginebra, approve agad ni Kume kahit hindi patas. Tapos another issue na naman yan sa PBA. Kung desperado ng Phoenix, ayos lang yan basta't huwag lang sila magpapauto.